Paninindigan ng COMELEC. Walang halong politika daw ang pagkakadisqualify kay Laguna Governor E.R. Ejercito. Ilang empleyado sa Kapitolyo ng Laguna ang nalulungkot sa desisyon. Mula sa Los Baños sa Laguna, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, nalulungkot man, suportado pa rin daw ng kanyang mga kababayan dito sa Laguna, si Governor E.R. Ejercito. Ang kanya namang mga nakatunggali noong nakaraang eleksyon, sinabing hindi raw politika ang nasa likod ng diskwalifikasyon ng gobernador. Maghapong tahimik ang sitwasyon sa Kapitolyo ng Laguna sa bayan ng Santa Cruz. Normal man ang sitwasyon, hindi na itago ng ilang empleyado ng Kapitolyo ang kanilang nararamdaman sa desisyon ng Commission on Elections na diskwalipika ang kanilang gobernador na si E.R. Ejercito dahil umano sa sobra nitong ginastos sa kanyang kampanya noong nakaraang eleksyon. Bakit siya yun lang naman ano? Mas marami pa kasi, mas sa Senado marami rin naman. Todo suporta rin ang mga kababayan ni Ejercito sa pagsanghan kung saan siya nanilbihan bilang alkalde ng mahabang panahon. Nangihinayang, mabait naman si Gubi. Ang pamilyang ito hindi man daw maka-ehersito, nanghihinayang kung matatagal ang kanilang gobernador. Wala namang kaso na, mabigat na kaso na ginawa niya. Wala naman siya katulad ng mga ibang mayor na may mga pinapatay, ganyan. Pinuntahan namin ang tanggapan ni Ejercito pero wala raw ito. Sa kanyang statement kahapon, sinabi ni Ejercito, biktima raw siya ng politika. Matatandaan nung kasagsagan ng kampanya, special mention pa ng Pangulong Noynoy Aquino si Ejercito sa isang pulong nito sa Laguna. Sayang naman kung babaliwala ang lahat ng ating pinagsumikapan, di po ba? Ang tanong ko po sa mga taga-Laguna, itatayaan niyo ba ang inyong kinabukasan sa isang asong aksaya? Pero ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, wala raw kinalaman ang politika sa diskwalifikasyon ng gobernador. Hindi ho namin iniintindi yung partido, hindi ho namin iniintindi yung tao, hindi ho namin pinakikialaman kung sino sila. Ang pinakikialaman ho namin is yung batas, yung election law na we're supposed to implement and enforce. Ang Malacanang, sinabi namang hindi raw sinisingle out ng administrasyon ang pamilya Ejercito. Matapos kasing makaso ng plandrang pinsan na si Senator Jingo Estrada dahil sa pagkakadawit nito sa pork barrel scam, tsaka naman lumabas ang diskwalifikasyon kay Ejercito. They are not being singled out. Nandun po sa COA report yung basihan, pati ho doon sa mga testimonya noong mga whistleblowers, yung mga taong nakasuhan po. I will defer to the COMELEC on the matter of the disqualification of one of its divisions of Governor Ejercito. Kapag nagkataon, hindi ang nakalaban niya sa pagkagobernador na si Edgar San Luis na siyang naghain ng reklamo sa COMELEC ang papalit sa kanya, kundi si Vice Governor Ramil Hernandez. Ayon kay Hernandez, wala raw siyang kinalaman sa away politika ni San Luis at Ejercito. Noong eleksyon 2010 kasi, naglaban si Ejercito at Hernandez sa pagkagobernador ng Laguna. Mapa-political man o mapa-legal man, labas ako doon. Basta ako naman, nakaupo ako as Vice Governor, kung anong kahinatnan niyan. At nabanggit ko kanina kung utusan ako ng COMELEC na mag-assume, ipa-implement nila sa DILG. So, susunod tayo sa batas. Kung may between sa kanila ni Congressman Egay, so hindi ko alam yon. Basta ang nakikita ko ngayon, ang pinaglalabanan naman nila ay legal issue. Legal issue. Po sa atin ng abogado ni Ejercito na si Attorney George Garcia na maya-maya lamang po ng konti ay makikipagpulong daw siya kay Ejercito para pag-usapan nga at plansyahin na nga yung kanilang motion for reconsideration na isusumite raw nila sa COMELEC sa Tuesday. Yan din po yung deadline na ibinigay sa kanila ng COMELEC para nga makapag-submit ng MR. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.